Ang pangalan ko ay Colleen, 32 taong gulang, at dati ay naniniwala akong ang loyalty sa pamilya ay nangangahulugang ibigay mo ang lahat. Sa loob ng 3 taon, ibinuhos ko ang pinaghirapan kong pera para tulungan ang kuya kong si Derek, binayaran ko ang renta niya, sinalo ang mga bills niya, at paulit-ulit siyang sinagip tuwing sinasabi niyang wala na siyang pera. Pinaniwalaan ko ang bawat malungkot niyang kwento at bawat desperadong tawag iniisip na inililigtas ko siya mula sa pagkasira ng buhay niya. Pero noong nakaraang summer sa family cookout namin tuwing ika-4 ng Hulyo, tumama sa akin ang katotohanan na parang rumaragasang tren. Dumating si Derek sakay ng makintab na luxury car, suot ang mamahaling designer watch habang nagyayabang tungkol sa pinakahuli niyang bakasyon sa Hawaii. Parang namilipit ang sikmura ko nang mapagtanto kong ako pala ang nagpopondo sa marangyan niyang lifestyle habang ako mismo ay hirap na hirap magtipid para mabuhay. Hindi na ako nakapagtimpi. Tama na madiin kong sabi habang diretso ko siyang tinitigan. Doon, biglang sumabog ang tatay ko at umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong bakuran. Paano mo nagawang tumangging tulungan ang sarili mong kapatid, biglang tumahimik ang lahat at napunta sa akin ang mga tingin nila. Nanatili akong matatag kahit kumakabog ang dibdib ko at agad akong sumagot. Bakit hindi? Ang sandaling iyon ang tuluyang nagpabago sa lahat. Ang sumunod na nangyari ay tuluyang bumaligtad sa mundo ko, inilantad ang mga kasinungalingan at pinilit akong gumawa ng pinakamahirap na desisyon sa buhay ko. Manatili ka lang dahil dito nagsimula ang pagbawi ko sa kontrol ng sarili kong buhay. Sa tingin mo ba tama o mali ang pagtanggi ko sa kapatid ko? Mag-comment ka at sabihin ang dahilan ng sagot mo. Lumaki kami ni Derek sa isang suburb sa Indianapolis at magkaiba talaga kami. Ako ay yung batang laging nakatutok sa libro at laging may plano para sa susunod kong hakbang habang si Derek ay parang dumadaan lang sa buhay nang walang seryosong direksyon. Kaya niyang charm in ang mga tao para makaiwas sa chores, mag-skip ng homework at pagkatapos ay papurihan pa rin ni na dad at mom. Ako naman ay nagpakahirap mag-aral, laging straight A's at nangangarap ng stable na career. Si Derek naman ay gusto lang ng spotlight nang hindi nagpapakapagod. Pagsapit ng high school, palihim siyang lumalabas para mag-party habang ako ay nasa bahay lang at nag-aaral para sa exams. Pagdating ko sa mid-20s ko, nakapagtapos ako ng finance degree sa Purdue at nakakuha ng magandang trabaho sa isang bangko sa downtown Indianapolis. Hindi man sobrang laki ng sweldo ko, nasa humigit kumulang $100,000 kada taon, sapat naman iyon para makabuo ng maayos na buhay. Si Derek naman ay palipat-lipat lang ng freelance graphic design gigs at hindi kailanman tumagal sa kahit anong trabaho para magkaroon ng totoong kita. Ang tawag niya roon ay keeping his options open. Para sa akin, pag-iwas lang iyon sa responsibilidad. Palaging kampi sa kanya sina dad at mom. Hinahanap pa lang niya ang direksyon niya, lagi nilang sinasabi, habang binabaliwala ang pabago-bago niyang trabaho na parang simpleng face lang iyon. Samantalang sa akin, sila umaasa bilang responsable ang anak na laging present sa family events, nagbabayad ng bills sa oras at hindi kailanman humihingi ng tulong. Nagsimula ang lahat 3 taon na ang nakalipas pagkatapos kong mag-29. Tumawag si Derek isang gabi at nanginginig ang boses niya habang sinasabing hindi niya kayang bayaran ang renta niya. Kulang ako ng $1,000, sabi niya, habang sinasabing minsanan lang iyon. Nawalan daw siya ng malaking client at nagbabanta na raw ang landlord niyang palayasin siya. Nakaramdam ako ng guilt dahil pamilya ko siya. Kaya agad kong ipinadala ang pera, iniisip na tinutulungan ko lang siyang makabangon. Kinabukasan tumawag ang nanay ko at mahinahon pero matatag ang tono niya. Tama ang ginawa mo, Colleen. Kailangan ka ng kapatid mo. Sumang-ayon din ang tatay ko. Ang pamilya ay nagtutulungan kahit ano pa ang mangyari. Ang unang padalang iyon ang naging simula ng walang katapusang pagbibigay ko. Ilang linggo lang ang lumipas at kailangan na naman daw ni Derek ng $500 para sa car repair, pagkatapos ay $300 para sa utility bill. Sa bawat pagkakataon may bago siyang kwento. May client daw na hindi nagbayad, may unexpected expenses. Umalas lang talaga siya. Mauupo ako sa desk ko habang nakatitig sa bank account ko at makikitang unti-unting nauubos ang savings ko para sana sa down payment ng kondo,
Pero patuloy pa rin akong nagpapadala ng pera habang kinukumbinsi ang sarili na pansamantala lang iyon. Palaging nangangako si Derek na babayaran niya ako. Ikaw ang lifesaver ko, sis. Babalik ko rin lahat ito. Pinaniwalaan ko siya o marahil gusto ko lang talagang maniwala. Ang pinakamasakit ay kung paano ipinaparamdam ni na dad at mom na obligasyon kong sagipin siya. Tuwing Sunday dinner, pupurihin nila ang pagiging creative ni Derek habang banayad akong hinihikayat na magpatuloy sa pagtulong. Ang sipag niyang magsikap, sabi ni mom habang nakikiusap ang tingin sa akin. Tatango naman si dad at sasabihing, maganda naman ang trabaho mo, Colleen. Kaya mo naman iyan. Parang ipinapamukha nila na utang ko kay Derek ang success ko. Unti-unti kong isinantabi ang sarili kong mga plano weekend trips kasama ang mga kaibigan, bagong damit, kahit simpleng gym membership para lang mabayaran ang mga bills niya. Pakiramdam ko nakahinto ang sarili kong buhay dahil ako ang responsableng anak. Sa pagbabalik tanaw ko ngayon, malinaw kong nakikita kung paano nila pinaboran si Derek. Sa mga mata nila, wala siyang kayang gawing mali kahit malinaw nang ginagamit niya lang ako. Pero hindi ko iyon kinuwestiyon noon. Patuloy lang akong nagsusulat ng mga tseke habang iniisip na ako ang nagpapanatiling buo sa pamilya namin. Pero ang mga bayad na iyon ay parang pagbuo ng isang bahay na gawa sa baraha at oras na lang ang hinihintay bago tuluyan itong bumagsak. Pagsapit ng ikalawang taon, ang pagtulong kay Derek ay naging parang pangalawang trabaho ko na. Ang nagsimula bilang isang beses na pabor ay naging buwan ng obligasyon. Halos araw-araw nang nagva-vibrate ang phone ko dahil sa panibagong text ni Derek at palaging may bago na naman siyang problema. May nawala na naman akong client, kailangan ko ng $800 para sa renta, minsan niyang ite-text, o kaya naman nasiraan ang kotse ko. Pwede mo ba akong pahiramin ng $500? Sa bawat tawag niya, pareho ang desperadong tono ng boses niya habang gumagawa ng kung ano-anong kwento tungkol sa malas niyang buhay, mga freelance gigs na nawawala, medical bills na lumulobo o utility bills na malapit nang maputulan. Uupo ako sa cubicle ko sa bangko habang nakatitig sa budget ko at pagkatapos ay magpapadala na naman ng pera. Palagi niyang tinatapos ang tawag namin sa isang pangako. Babayaran kita next month, Colleen, swear. Pero hindi dumating ang next month na iyon. Naging parang tambak ng unpaid invoices ang mga pangako niya habang ang bank account ko naman ang unti-unting nauubos. Hindi lang renta niya ang binabayaran ko, halos $1,000 kada buwan para sa apartment niya sa downtown Indianapolis. May mga utility bills pa $300, dito $400 doon. Minsan pa nga nangailangan siya ng $600 para ipaayos ang transmission ng kotse niya dahil hindi raw siya makakapunta sa mga client meetings kung wala iyon. At muli, ipinadala ko ang pera dahil naniniwala akong naghihirap siya at pilit lang na nabubuhay sa araw-araw. Pero sa bawat transfer, unti-unti ring nawawala ang sarili kong mga pangarap. Nag-iipon ako noon para sa isang kondo, isang simpleng 2-bedroom sa tahimik na suburb ng Indianapolis, pero mabilis na lumiit ang perang nakalaan doon. Tumigil na rin sa pagtawag ang real estate agent ko matapos kong kanselahin ang pangatlo naming house hunting trip. Binawasan ko rin ang hulog ko sa 401 ka hanggang sa pinakamababang halaga na lang na kailangan para makuha ang company match. Maging ang girls trip sana namin sa Nashville kasama ang mga college friends ko ay kinansela ko at nagsinungaling pa. Akong busy lang ako kahit ang totoo ay wala na akong pera. Pero hindi pera ang pinakamasakit. Ang pinakamabigat ay ang pressure mula kina dad at mom. Tatawag sila matapos ang bawat padala ko at puno ng approval ang mga boses nila. Ikaw ang nagpapanatiling buo sa pamilya natin, sabi ni mom na may mainit na tono pero punong-puno ng expectation. Mas direkta naman si dad. Nagsisikap naman si Derek, Colleen. Maganda ang trabaho mo kaya tulungan mo siya. Sumisikip ang sikmura ko tuwing maririnig ko iyon. Para bang ang success ko ay naging ATM ng pamilya at si Derek ang may hawak ng PIN. Isang beses, binilang ko ang lahat ng naipadala ko at lumabas na lampas $30,000 na sa loob lang ng 2 taon at conservative estimate pa iyon. Tumigil na nga akong tingnan ang savings account ko dahil masyado nang masakit makita kung gaano ito lumiit. Sinubukan ko ring kausapin si Derek tungkol sa pagbawas ng gastos niya.
Pwede bang bawasan mo muna ang expenses mo? Tanong ko minsan habang pilit pinapakalma ang boses ko. Huminga siya ng malalim at sobrang drama pa ng tono niya. Hindi mo kasi naiintindihan, sis? Ang freelancing ay feast or famine. Nasa famine phase ako ngayon. At pagkatapos ay gagawa na naman siya ng panibagong kwento tungkol sa client na umatras o project na hindi natuloy hanggang sa bumigay na naman ako at magpadala ng panibagong ilang daang dolyar. Pinaniwalaan ko ang sarili kong mabuti akong kapatid at na dapat pamilya ang inuuna. Pero sa kaibuturan ko, pakiramdam ko nakakulong ako. Parang pasan ko na hindi lang ang sarili kong buhay, kundi pati ang kanya. Hindi rin nakatulong sina dad at mom. Sa bawat family gathering, lagi nilang inililihis ang usapan papunta sa mga problema ni Derek. Napaka-talented niya, sabi ni mom, habang ipinapasa ang mashed potatoes. Kailangan niya lang talaga ng break. Tatango naman si dad at sasabihin, tama ang ginagawa mo sa pagtulong sa kanya, Colleen. Ang walang tigil nilang pagpuri kay Derek at ang expectations nila sa akin ay parang script na paulit-ulit nilang inuulit. Nagsimula akong katakutan ang mga family dinners dahil alam kong matatapos na naman iyon sa isa pang subtle na pagpilit na ipagpatuloy ko ang pagpapadala ng pera. Minsan, nagpahiwatig ako na baka itigil ko na ang pagbibigay. Biglang nalungkot ang mukha ni mom at sinabi niyang hindi iniiwan ng pamilya ang isa't isa. Si dad naman ay tumitig lang sa akin at mas malakas pa ang katahimikan niya kaysa sa anumang salita. Hindi na lang pala si Derek ang tinutulungan ko. Pilit kong pinapatunayan na ako ang maaasahang anak, ang anak na hindi kailanman bibigo sa pamilya. Pero bawat dolyar na ipinapadala ko sa kanya ay bahagi rin ng future ko na unti-unti kong isinusuko. Hindi ko alam noon na ang lahat ng sakripisyong iyon ay papunta sa isang pagsabog, isang sandaling tuluyang magbabago sa paraan ng pagtingin ko sa pamilya ko. Noong nakaraang summer, ako ang nag-organize ng ika-4 ng Hulyo cookout para sa pamilya namin. Ilang linggo akong nagplano dahil gusto kong pagsama-samahin ang lahat sa likod bahay ng suburban Indianapolis home ng mga magulang ko. Umaalingasaw ang amoy ng iniihaw na pagkain, nagtatakbuhan ang mga bata at punong-puno ng tawanan ang mga picnic tables habang kumakain ang mga kamag-anak namin ng ribs at coleslaw. Abala ako sa pagdadala ng mga platter ng pagkain habang pilit pinapasaya ang lahat nang may marinig akong malalim na ugong ng makina. Lumingon ako at nakita ko ang isang makintab na itim na luxury sedan na pumapasok sa driveway habang kumikislap sa araw ang chrome rims nito. Bumaba roon ang kapatid kong si Derek na nakasuot ng mamahaling designer sunglasses at isang flashy na relo na mukhang nagkakahalaga ng hindi bababa sa $1,000. Biglang tumigas ang pangako. Ito ba iyong lalaking ilang taon kong sinasagip dahil daw hindi niya mabayaran ang bills niya? Lumapit si Derek habang malawak ang ngiti at agad niyang kinausap ang mga tao na para bang celebrity siya sa sarili naming family cookout. Kakagaling ko lang ng Hawaii, malakas na anunsyo ni Derek para marinig ng lahat. Sobrang solid ng snorkeling sa Maui. Humanga ang mga pinsan ko habang napaangat naman ng kilay ang tiyahin ko na halatang nagtataka kung saan nanggagaling ang bigla niyang yaman. Napatigil ako habang may hawak na tray ng burgers at unti-unting nag-sink in sa akin ang mga sinabi niya. Hawaii, libo-libong dolyar ang kailangan para sa ganoong trip at 1 buwan pa lang ang nakalipas mula nang magpadala ako sa kanya ng $800 para raw sa emergency car repairs niya. Biglang sumikip ang dibdib ko dahil sa halo ng pagkalito at pagdududa. Pagkatapos ay yumuko sa akin ang pinsan kong si Shane na kilala sa pagiging prangka at bumulong. Paano na a-afford ni Derek lahat ng iyan? Iyong relo pa lang niya mas mahal na kaysa kotse ko. Parang apoy na nagpasiklab ang mga salita niya. Si Shane na nasa late 20s at hirap kumita bilang mekaniko ay hindi taong nagsasayang ng salita. Napatingin ako kay Derek na ipinapakita pa ang relo niya sa tiyuhin ko at lalo lang sumikip ang sikmura ko. Hindi na nagtutugma ang lahat. Sa loob ng 3 taon, unti-unti kong inuubos ang savings ko para mapanatili siyang lumulutang libu-libong dolyar para sa renta, utilities at kung ano-ano pa. Pero heto siya ngayon na parang nanalo sa loto. Hindi ko na kayang palampasin iyon. Matapos maihain ang burgers, hinila ko si Derek papunta sa gilid ng bakuran
na malayo sa pandinig ng pamilya. Nanginginig ang mga kamay ko, pero pinanatili kong matatag ang boses ko. Derek, paano mo nabili ang kotse na iyon, tanong ko, habang tumuturo sa sedan niya. Nagkibit-balikat lang siya na parang walang problema. May nakita lang akong magandang deal online, sabi niya habang inaayos ang sunglasses niya. At iyong Hawaii, madiin kong tanong habang tumatalim ang tono ko. Hindi mura ang trip na iyon. Ngumisi siya at parang binabaliwala lang ako. Relax sis. May naitabi naman akong savings at nakakuha ako ng discounted flight. Sobrang makinis at sobrang malabo ng mga sagot niya kaya lalo lang akong naghinala. Naghalukip-kip ako at diretsong tumitig sa kanya. Sinabi mong broke ka, Derek? Buwan-buwan akong nagpapadala sa'yo ng pera. Saglit na nawala ang ngiti niya bago siya sumagot. Tingnan mo, bumabangon na ako ulit, mahina niyang sabi. Maayos naman ang buhay mo, di ba? Bakit mo ginagawang malaking issue ito? Masakit ang paraan ng pagsagot niya, para bang ako pa ang mali sa pagtatanong. Gusto ko pa siyang idiin pero tinawag na kami ng tiyuhin ko para sa dessert at mabilis siyang bumalik sa mga tao. Nakihalo na naman sa tawanan ng pamilya. Habang pinapanood ko siyang tumatawa kasama ng mga pinsan namin, may mabigat na realization na unti-unting lumubog sa dibdib ko. Lahat ng late night calls niya, lahat ng malulungkot niyang kwento, hindi na talaga nagtutugma. Ibinuhos ko ang buhay ko para sa kanya habang ginagamit lang niya ako para punduhan ang lifestyle na ako mismo ay hindi ko ma-afford para sa sarili ko. Pagkatapos ng fireworks, hindi ko na talaga kayang manahimik. Wala na ang liwanag ng sparklers pero mas nag-aalab pa ang galit sa dibdib ko. Nakita ko siyang nakatayo malapit sa dessert table habang nagbibiro kasama ng mga pinsan namin na para bang wala siyang kahit anong problema. Diretso akong naglakad papunta sa kanya, hinawakan ang braso niya at hinila siya papunta sa pinakadulong sulok ng bakuran na malayo sa ingay ng pamilya. Kumakabog ng malakas ang puso ko pero hindi na ako uurong. Derek, sabihin mo ang totoo, madiin kong sabi habang mababa pero matalim ang boses ko. Saan nanggagaling ang lahat ng perang ito? Iyong kotse, relo, bakasyon. Paano mo binabayaran lahat iyan? Sumandal siya habang naghalukip-kip at ibinigay na naman ang parehong mayabang na ngisi niya. Sinabi ko na sa'yo sis. Nakakuha lang ako ng magagandang deal, sabi niya na halos nang aasar ang tono. Hindi na ako nagpapaloko. Hindi kayang bayaran ng good deals ang luxury sedan at trip sa Maui, mabilis kong sagot habang lumalapit pa sa kanya. Libu-libong dolyar ang ipinadala ko sa'yo para sa renta bills at car repairs dahil sinabi mong broke ka. Saglit na kumislap ang mga mata niya bago siya nagkibit-balikat. Sige fine, sabi niya habang bumababa ang boses. Ginagamit ko ang perang pinapadala mo para mag-enjoy ng kaunti. Malaki naman kinikita mo, Colleen. Bakit hindi ka na lang mag-share? Deserve ko rin namang mag-enjoy sa buhay. Parang sampal ang mga salita niya. Mahigpit na nakuyom ang mga kamao ko habang pinoproseso ang inamin niya. Sa loob ng 3 taon, isinakripisyo ko ang savings ko, mga pangarap ko, at future ko dahil akala ko inililigtas ko siya sa pagkawasak. Pero heto siya ginagamit ang pera ko bilang personal niyang pondo para sa bakasyon at designer na mga gamit. Ginamit mo ako. Ginamit mo ako, sabi ko habang nanginginig ang boses ko sa sobrang galit. Isinuko ko ang kondo ko, retirement fund ko, lahat para sa'yo. Umikot lang ang mga mata ni Derek na para bang sobra akong nagdadrama. Come on, maayos naman ang trabaho mo sa bangko. Hindi ka naman naghihirap, sabi niya. Bago pa ako makasagot, narinig ko ang mabibigat na yabag ni Dad sa damuhan. Narinig pala niya ang usapan namin at pulang-pula ang mukha niya sa galit. Anong nangyayari rito, sigaw niya habang masama akong tinititigan. Susubukan ko sanang magpaliwanag pero mabilis na sumingit si Derek at agad binaluktot ang kwento. Nag-o-overreact lang siya, Dad. Bumili lang naman ako ng ilang magagandang gamit. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at tumaas ang boses ko. Magagandang gamit? Ako ang nagbayad para roon, Derek. Libu-libong dolyar. Doon tuluyang sumabog si Dad at umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong bakuran. Paano mo nagawang tumangging tulungan ang sarili mong kapatid, sigaw niya habang nakaturo sa akin. Pamilya mo siya, Colleen. Hindi tinatalikuran ng pamilya ang isa't isa.
Nagmamadaling lumapit si ma'am at bakas sa mukha niya ang matinding pagkadismaya. Colleen, bakit ka nagiging napaka-selfish, sabi niya, na mas mahina ang tono pero mas masakit pakinggan. Sinusubukan ni Derek na bumuo ng buhay niya. Ikaw ang palaging matatag. Dapat ipinagmamalaki mong natutulungan mo siya. Biglang tumahimik ang buong pamilya, mga pinsan-tiyahin at tiyuhin habang pinapanood ang nangyayari. Ramdam ko ang mga tingin nila sa akin, parang hinihintay nilang bumigay na naman ako gaya ng dati. Pero may tuluyan nang nabasag sa loob ko. Pagod na akong maging ATM ng pamilya. Pagod na akong ipaubaya ang buhay ko para lang buhatin si Derek habang ginigiit nila ang guilt sa akin. Huminga ako ng malalim at diretsyong tumingin kina Derek, Dad at Mom. Tapos na ako, sabi ko, habang pilit pinatatag ang boses ko kahit magulo ang nararamdaman ko sa loob. Wala nang pera. Wala nang bayad sa renta. Wala nang pagsagip sa'yo, Derek. Pinuputol na kita. Parang kulog na bumagsak ang mga salita ko sa katahimikan. Nawala agad ang mayabang na ngisi ni Derek at napalitan ito ng takot. Hindi mo pwedeng gawin iyan, pautal niyang sabi. Kailangan ko ang perang iyon. Dumilim ang mukha ni Dad at lumapit pa siya sa akin. Tinatakwil mo ang kapatid mo, mariin niyang sabi. Hinawakan naman ni Ma'am ang braso niya habang halos pabulong na nagsabi, Colleen, pag-isipan mo ang ginagawa mo. Hindi ako umatras kahit isang hakbang. Pinag-isipan ko na sagot ko habang diretso silang tinitigan. Mahigit 30,000 dolyar na ang naibigay ko sa kanya at puro kasinungalingan lang ang ibinalik niya sa akin. Sa ating lahat. Napasinghap ang pamilya namin at nagkaroon ng bulong-bulungan sa paligid. Mukhang gulat na gulat ang tiyahin ko. Umiling ang tiyuhin ko pero nanatiling matatag sina Dad at Mom sa pagkampi kay Derek. Sinubukan ni Derek na gawing biro ang lahat habang pilit na tumatawa. Nag-exaggerate lang siya, sabi niya sa pamilya, pero halatang wala nang naniniwala. Tinalikuran ko sila at naglakad pabalik sa bahay habang nanginginig ang mga binti ko, pero buo ang desisyon ko. Nakagawa na ako ng linya at wala nang atrasan. Ang mga sumunod na linggo matapos ang cookout ay parang bagyo ng walang tigil na texts at tawag. Hindi nagsayang ng oras si Derek. Kinabukasan pa lang ay nagliwanag na agad ang phone ko sa sunod-sunod niyang messages at bawat isa ay mas desperado kaysa sa nauna. Colleen, hindi mo pwedeng basta gawin ito sa akin, sulat niya. Malalagay ako sa malaking problema kapag hindi mo ako tinulungan. Pagsapit ng tanghali, nagbago ang tono niya at naging pagbabanta na. Kapag hindi mo ako tinulungan, sasabihin ko sa lahat na tinalikuran mo ako. Punong-puno ng lason ang mga salita niya. Nakatitig ako sa screen habang sumisikip ang sikmura ko. Nagawa kong harapin siya sa cookout pero hindi ko inasahang ganito siya lalaban ng madumi. At pagkatapos ay dumating ang Facebook post. Habang nag-i-scroll ako isang gabi, nakita ko ang mahabang dramatic rant ni Derek kung saan ginawa niya ang sarili niyang biktima. Iniwan ako ng kapatid ko noong panahong pinakakailangan ko siya, sulat niya, habang pinalalabas na pinabayaan ko raw siyang maghirap habang masaya akong namumuhay gamit ang trabaho ko sa bangko. Siyempre hindi niya isinama ang parte tungkol sa luxury car designer watch at Hawaii trip na lahat ay galing sa perang ipinadala ko. Dos-dosenang likes at comments agad ang nakuha ng post niya, karamihan mula sa malalayong kamag-anak at mga kaibigan niya. Napakasama naman yan. Dapat nagtutulungan ang pamilya. Sunod-sunod ding napuno ang inbox ko ng messages mula sa mga pinsan at family friends na nagtatanong kung bakit ko raw tinraidor ang kapatid ko. Bawat mensahe ay parang suntok na paulit-ulit na nagpapalala sa guilt at galit na nararamdaman ko. Sina Dad at Mom naman ay lalo pang nagdagdag ng pressure. Tumawag si Dad kinabukasan matapos ang post at malamig ang tono ng boses niya. Sinisira mo ang pamilyang ito, Colleen, sabi niya. Ang pagtanggi mong tulungan si Derek ay pagtataksil sa lahat ng pinaninindigan natin. Sinubukan kong ipaliwanag na nagsinungaling siya at ginamit ang pera ko para sa mga luho, pero agad akong pinutol ni Dad. Kapatid mo siya. Wala kang karapatang husgahan siya. Mas masakit naman ang mga tawag ni Mom. Nanginginig ang boses niya sa pagkadismaya. Paano mo nagawang gawin ito sa amin, tanong niya.
Umaasta kang parang mas magaling ka kaysa sa buong pamilya natin. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salitang matagal ko nang naririnig. Unahin ang pamilya kahit ano pa ang kapalit. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako bibigay. Kailangan ko ng malinaw na pag-iisip kaya lumapit ako sa matalik kong kaibigang si Vivian, isang matalinong accountant na palaging nasa tabi ko. Nagkita kami sa isang coffee shop sa downtown at doon ko ibinuhos lahat ang mga kasinungalingan ni Derek, ang guilt trips ng pamilya namin at ang Facebook post niya. Tahimik na nakinig si Vivian habang nakakunot ang noo niya bago niya inilabas ang laptop niya. Alamin natin kung magkano talaga ang naibigay mo sa kanya, sabi niya sa kalmadong boses pero halatang determinado. Isa-isa naming binalikan ang 3 taon ng bank statements, emails at text messages kung saan nagpapadala ako kay Derek ng pera. Mga bayad sa renta na umaabot ng $1,000 kada buwan, utility bills na nasa $400 car repairs at kung ano-anong emergency. Mabilis na lumaki ang total. At nang matapos kami, parang binagsakan ako ng malaking bato nang makita ko ang numero $60,000. $60,000 ng ipon ko ang nawala para punduhan ang marangyang buhay ni Derek habang isinusuko ko ang sarili kong mga pangarap. Sumandal si Vivian sa upuan habang nanlalaki ang mga mata niya. Colleen, sobrang lala nito, sabi niya. Minamanipula ka niya at kinukonsinti siya ng mga magulang mo. Itinuro niya ang mga numero sa spreadsheet niya at bawat isa ay paalala ng mga isinakripisyo ko, mga kinanselang house hunting trips, binawasang retirement contributions at mga bakasyong hindi ko natuloy. Biglang sumama ang pakiramdam ko, hindi lang dahil sa perang nawala, kundi dahil hinayaan kong gamitin nila ako ng ganoon. Hinawakan ni Vivian ang kamay ko. Tama ang ginawa mo sa cookout, sabi niya. Pero kailangan mong panindigan iyon. Hindi sila titigil sa pagpilit sa'yo. Tama siya. Hindi talaga tumigil ang mga tawag at messages. Nagpadala ulit si Derek ng message na nakikiusap para sa isang huling tulong pambayad ng renta at nangangakong magbabago na raw siya. Nag-iwan naman si Dad ng mga voicemail na lalo pang gumagaspang ang tono. Binabasag mo ang puso ng nanay mo, sabi niya sa isa. Mas mahinahon ang mga mensahe ni Mom, pero pareho lang ang bigat. Pinalaki ka naming mapagbigay, Colleen, sulat niya. Huwag mong pababayaan si Derek ngayon. Maging ilang pinsan namin na naniwala sa drama ni Derek online ay nakisali na rin at tinatanong kung bakit daw ako naging napakalamig. Para bang unti-unting sumisikip ang paligid ko habang ang buong pamilya ay nagkakaisa laban sa akin. Pero nang makita ko ang numerong iyon, $60,000, may apoy na tuluyang nagliyab sa loob ko. Hindi na lang pera ang ipinaglalaban ko. Buhay ko na mismo ang ipinagtatanggol ko. Makalipas ang 3 buwan, nagsimulang bumagsak ang buhay ni Derek. Sobra na ang manipulation niya at ang pressure ng pamilya, kaya kumilos na ako. Isang gabi habang nasa desk ko, nag-log-in ako sa bank account ko at isa-isang kinansela ang lahat ng automatic payments na konektado kay Derek, ang $1,000 niyang renta kada buwan. Mga utility bills na umaabot ng $400 at ang hulog niya sa car loan na $600. Saglit na nakabitin ang daliri ko sa confirm button habang magkahalong guilt at ginhawa ang nararamdaman ko. Pero pinindot ko pa rin iyon at tuluyang pinutol ang financial lifeline na ilang taon kong ibinigay sa kanya. Wala nang pagsagip. Wala nang pag-drain ng savings ko para sa mga kasinungalingan niya. Hindi nagtagal bago dumating ang epekto nito. Pinalaya si Derek ng landlord niya sa apartment niya sa downtown Indianapolis matapos siyang hindi makabayad ng renta sa loob ng 2 buwan. Nalaman ko sa isang pinsan na ibinenta niya ang mamahaling luxury sedan na ipinagyabang niya noong cookout para pambayad sa mga utang niya. Kumuha rin siya ng part-time job sa isang local electronics store bilang kahera. Napakalayo sa mga freelance graphic design gigs na lagi niyang ipinagmamalaki noon. Hindi ako naawa sa kanya. Siya ang pumili na gastusin ang $60,000 ko para mabuhay sa pantasyang hindi naman niya kayang sustentuhan habang ako ang nagsakripisyo ng mga pangarap ko. Pero kahit ganoon, masakit pa ring malaman na nahihirapan siya, parang pasa na ayaw mawala. Hindi rin tumigil ang pamilya namin.
Halos araw-araw akong tinatawagan ni Dad habang punong-puno ng galit ang boses niya. Sinira mo ang buhay ng kapatid mo, sabi niya minsan at tumarak talaga iyon sa dibdib ko. Kaya mo siyang tulungan pero pinili mong pabayaan siyang bumagsak. Mas tahimik naman ang mga tawag ni Mom pero hindi iyon mas madaling marinig. Hindi ako makapaniwalang hahayaan mong mawala kay Derek ang lahat. Sabi niya habang halos mabasag ang boses. Hindi ka namin pinalaking ganito kasama. Patong-patong ang mga paratang nila at bawat isa ay pilit akong hinihila pabalik sa dating papel ko bilang masunuring anak. Karamihan din sa mga pinsan namin ay naniwala sa drama ni Derek online, kaya sunod-sunod ang texts nila na inaakusahan akong tinalikuran ang pamilya. Sobrang bigat ng paghusga nila at minsan napapatanong ako kung tama ba talaga ang ginawa ko. Pero hindi lahat ay kumampi laban sa akin. Tumawag si Aunt Mildred isang hapon at kalmado pero mainit ang boses niya. Ginawa mo lang ang kailangan mong gawin. Colleen, sabi niya. Kailangang harapin ni Derek ang realidad at wala kang obligasyong isakripisyo ang buhay mo para sa kanya. Ganito rin ang sinabi ni Uncle Leroy nang kausapin niya ako ng palihim sa isang family lunch. Nakita namin kung paano kanila trinato, sabi ni Uncle Leroy habang mabait pero matatag ang tingin niya sa akin. Hindi ikaw ang masamang tao rito. Napakalaking bagay ng suporta nilang iyon para sa akin, parang lifeline na nagpapaalala na hindi ako nag-iisa. Nakita nila kung paano unti-unting nabunyag ang panloloko ni Derek noong cookout at alam nilang matagal na akong sobrang nabibigatan. Ang mga salita nila ang nagbigay sa akin ng lakas para magpatuloy kahit nagsama-sama laban sa akin ang halos buong pamilya. Para mas maintindihan ko ang lahat, nagsimula akong magpa-therapy kay Dr. Brooks, isang kalmado at mahusay na psychologist na nirekomenda ni Vivian. Sa una naming session, ibinuhos ko ang lahat ang mga taon ng pagpapadala ko ng pera, mga kasinungalingan ni Derek. Guilt trips ng mga magulang ko at maging ang Facebook post niya. Tahimik lang na nakinig si Dr. Brooks bago siya bahagyang yumuko pasulong. Matagal ka nang minamanipula ng pamilya mo, Colleen, sabi niya. Ginawa nilang normal ang behavior ni Derek at ipinaramdam sa iyong responsibilidad mo ang mga desisyon niya. Parang may makapal na usok na unti-unting nawala sa isip ko dahil sa mga salita niya. Tinulungan niya akong maintindihan kung paano binaluktot ng walang tigil na pagpuri ng mga magulang ko kay Derek at ang pressure nila sa akin ang pakiramdam ko tungkol sa obligasyon. Nakondisyon pala akong maniwala na utang ko kay Derek ang success ko at responsibilidad kong ayusin ang mga pagkakamali niya. Sa loob ng ilang linggong therapy sessions, tinulungan ako ni Dr. Brooks na isa-isang buwagin ang mga expectation na iyon. Napag-usapan namin kung paano hinubog ng favoritism ng mga magulang ko ang role ko bilang responsableng anak ang laging inaasahang magsakripisyo. Doon ko napagtanto na habang buhay pala akong naghahabol ng approval nila kahit kapalit noon ay sarili kong mga pangarap. Ang 60,000 dolyar na nawala sa akin ay hindi lang basta pera, mga taon iyon ng buhay ko na ginugol ko sa pagsuporta sa isang taong walang respeto sa akin. Hindi naging madali ang therapy. Pinaharap ako nito sa masasakit na katotohanan tungkol sa pamilya ko. Pero iyon din ang nagbigay sa akin ng linaw. Hindi ko responsibilidad ang mga desisyon ni Derek at hindi ko kailangang pasanin habang buhay ang expectations ng pamilya namin. Pagsapit ng 3 buwan, pakiramdam ko ay gumaan ako, parang may mabigat na pasaning matagal kong binuhat ang tuluyan ng nawala. Hirap pa rin si Derek at galit pa rin ang mga magulang ko, pero tapos na akong hayaang kontrolin ng paghusga nila ang pagkatao ko. Ang suporta ni na Aunt Mildred at Uncle Leroy kasama ng gabay ni Dr. Brooks ang nagpatunay sa akin na kaya kong manindigan. Handa na akong buuin muli ang buhay ko kahit mga hulugan iyon ng mas matinding backlash mula sa pamilyang minsan kong pilit na pinasaya. Makalipas ang 1 taon mula noong cookout na iyon, nakatayo ako sa loob ng bago kong kondo. Kumakalansing ang mga susi sa kamay ko habang naglalakad ako sa cozy na 2-bedroom condo sa isang suburb ng Indianapolis habang pumapasok ang sikat ng araw mula sa mga bintana. Pagkatapos ng mga taong halos lahat ng pera ko ay napunta kay Derek, sa wakas ay nakaipon din ako para sa down payment. Tinawag pa nga iyon ng real estate agent ko na isang napakagandang deal. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, pakiramdam ko ay may binubuo akong para talaga sa sarili ko.
Ipinagpatuloy ko rin ang paghuhulog ko sa retirement fund at tinaasan pa iyon ng higit sa minimum. Sa bawat deposit, pakiramdam ko ay unti-unti kong binabawi ang future na halos mawala dahil sa mga kasinungalingan ng kapatid ko. Samantala hirap pa rin si Derek. Nabanggit ni Shane na nakatira raw siya ngayon sa isang masikip na studio apartment habang pilit na bubuhay gamit ang trabaho niya sa electronics store. Hindi pa rin siya nagbabago at patuloy pa rin sa paghahanap ng mabilisang solusyon imbes na tunay na ayusin ang buhay niya. Narinig ko ring sinubukan niyang manghiram sa ibang kamag-anak pero karamihan ay tumanggi na matapos mag-backfire ang drama niya sa Facebook. Wala akong naramdamang tuwa sa kalagayan niya, tahimik na desisyon lang na hindi ko na siya responsibilidad. Matagal ko nang binablock ang number niya dahil pagod na ako sa mga nakikiusap niyang messages at pahapyaw niyang pagbabanta. Hindi naging madali pero ang pagputol ko sa kanya ay parang pag-alis ng napakabigat na pasang matagal ko nang dinadala. Nanatiling alanganin ang relasyon ko sa mga magulang ko. Limitado na lang sa maiikling tawag ang communication namin at iniiwasan kong mapunta ang usapan sa guilt trips nila. Paminsan-minsan ay binabanggit pa rin ni Dad si Derek at sinasabing binigo ko raw ang pamilya namin. Si Mom naman ay nagpapadala pa rin ng mga text na nagpapahiwatig na dapat ko raw pag-isipan ulit ang desisyon ko. Masakit pa rin marinig ang mga iyon pero nananatili akong matatag. Sina Aunt Mildred at Uncle Leroy pa rin ang nagsisilbing sandigan ko at madalas silang mag-check-in sa akin gamit ang mga supportive messages. Ginagawa mo ang tama para sa sarili mo, sabi ni Mildred, minsan habang magkausap kami sa telepono. Ang suporta nila ang patuloy na nagpapaalala sa akin na hindi ako nag-iisa kahit karamihan sa pamilya namin ay lumayo na. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa lahat ng pinagdaanan kong iyon ay ito: ang pagtatakda ng boundaries ay paraan ng pagprotekta sa sariling halaga kahit pa mawalan ka ng mga taong mahal mo. Masyado akong matagal na naniwala na dapat laging unahin ang pamilya kahit ano pa ang kapalit, pero ang pagkawala ng $60,000 mga pangarap ko at kapayapaan ko para suportahan ang mga kasinungalingan ni Derek ay nagturo sa akin ng kabaligtaran. Ang boundaries ay hindi pagiging selfish, ito ay survival. Kung makakabalik lang ako sa nakaraan, sasabihin ko sa mas batang sarili ko na matutong magsabi ng no nang mas maaga at pahalagahan ang sarili niyang mga pangarap tulad ng pagpapahalaga niya sa pamilya. At sa sinumang nakikinig sa kwentong ito, huwag mong hayaang ikulong ka ng guilt sa pagbubuhat ng responsibilidad ng ibang tao. Protektahan mo ang kapayapaan mo kahit pa kailangan mong lumayo.